A day in my life, pasamay palingya, content creator, pero hindi enggitera. Paglabas ko nga dyan sa likod, at ayan, nakipag-arutan nga muna po ko dyan sa aking aso. Harap sa kanila, dun. Harap ka dun sa kanila. Say, umalis ka dyan. Sabi ko, di ba, umalis ka dyan. Oh, lumapit pa dyan, oh. At sinimulan ko na rin nga pala itong booklet yung bag na ito. Lalaban ko nga pala yung mga laman yan dyan. Pinili ko nga lang pala yung mga dyan mga puti, ibababad ko. Tapos yung mga lalaban ko na agad. At ito na nga sila nung akin ay napili na. Mga puti nga dyan, nataya, binabad ko na din. Pero bago yun, nilagyan ko muna ng tubig yung planggana, tapos ilagyan ko ng Tide. Pagkalagay ko ng Tide, ay pinaglalagay ko na nga pala yung mga damit na puti. At ito mga damit nga ito ay mga pambata. Nakakapanghinayang din kasi na hindi ko siya labhan. Yung mga ibang garter nga dyan ng short ay mga luag na. Kaya naman pag nilaban siya at nagkaroon ako ng time ay papalitan ko siya. Mga binigay nga yan ng amo namin dito. Kaya naman kinuha ko din kasi nakakapanghinayang naman. Kaysa nga itapon at yan nilabang ko din naman kung pwede pa namang gamitin, diba? At pumunta na nga din pala ako dyan doon sa kabilang likod. Doon ko kasi lalaban yung mga ibang damit. Yung mga di-color nga damit ang dito ko lalaban sa may camping likod. Mas malapit kasi ang tubig dito kaya. At ito nga pala update sa aming tanim na pichay. Magaganda na nga sila at malalaki na. Kaya naman nakakapag-steam na din kami dyan. May pandagdag ulam na rin nga kami. At dito nga ate naglagay nga pala ako ng tubig sa planggana. Ilapag ko nga muna yung hose dyan at para makuha ko din yung kuskusan at sabon. Pagkalapit ko nga, nilagyan ko na rin nga pala ng kaunting sabon dyan yung planggana. At pinadami-dami ko nga lang ng kaunti yung tubig dyan tapos nag-start na din ako paglaba. Inuna ko nga muna pala itong maliit na una. Para naman matuyo siya agad. Makapal kasi siya kaya yan ang inuna ko. At pagkatapos ko nga dyan ay pinaglalabang ko na din dyan yung mga ibang damit. Hindi ko na nga na-videoan kasi nga nanonood ako kanina. Tapos ayan, after ko silang mabanlawan na yan, pinagsasampay ko na nga pala dyan, hindi ko na nilagyan ng ipit. Hindi naman siguro yan dyan malalaglag kapag umangin. At habang nagsasampay nga ako dyan ay nalaglag yung isang pulang tela dyan. Kaya naman dinampot ko at sinampay ko na rin. Pagkatapos ko nga palang magsampay dyan, may mga natira pa ako ditong ibang mga decolor. Hindi kasi yung iba natatanggalan dumi kaya naman binabad ko dyan. Sinama ko na rin nga pala dyan yung ilang pirasong bag. Hindi naman yan kukupas kapag pinagsama-sama ko dyan kasi pare-parehas naman sila ng decolor. At saka, nung oras na rin dyan, kailangan ko rin makapagluto kasi para naman may pangkain kami ngayong tanghali. Kaya naman, pagpasok ko, ayan, nagsaing na rin nga pala ako dyan. 12:00 na rin kasi kaya naman nagsaing na ako. After ko nga magsaing at ayan, nasikaso ko na rin nga pala itong itlog muna. Pinaghuhugasan ko nga muna pala yan para naman mamaya pagsali ko ay malinis na. Nilalagay kasi namin yan sa ref para hindi naman siya masira agad. Nakaupo nga ako sa mga oras na yan at ang gamit ko ito yung high chair na binigay nung anak ni Ate Belen sa kanya. Nakakatuwa nga na kapag meron siya, binibigyan niya si Ate Belen. At nakakatuwa nga din itong pamilya na to kasi nga na sa tuwing kami ilalabas, hindi niya kami tinuturing na ibang tao. Wow! At kapag may mga bisita nga dito, ang pakilala nila sa amin ay kamag-anak nila. Ang sinasabi nga nila ay pamangkin daw nila kami. Pero syempre, kapag kami naman ang tinatanong ng iba, sinasabi namin, amo namin sila. Kaya nga, swerte ka kapag nakakuha ka ng amo na hindi ka tinuturing ng ibang tao. At syempre, kasabay din nila kami tuwing kami kakain sa lamesa. At hindi lang naman kami dito ang kumikilos sa bahay, kundi rin din yung amo naming babae. At pagdating naman sa hard work ay tinutulungan niya nga kami. Masasabi ko nga na swerte na rin ako kasi nga na first time ko rin na masukan dito. Hindi ko man sila nilalahat pero yung iba kasi na amo, ang turing nila sa mga kasambahin nila at driver ay talagang katulong lang at driver. Pero itong aming napasukan ay ang turing nga niya sa amin ay hindi ibang tao kung hindi ka pamilya na din. At balik nga tayo dito sa aking ginagawa. Pagkatapos ko nga sa itlog na hugasan at ayan, iniwa ko na rin nga pala itong espada. Pipiritusin ko nga lang palayaan. Nahiwa ko nga yan sa 6 na piraso kaya naman okay na din yan.
At after ko nga siyang mahiwat, ayan, nilinisan ko nga lang pala siya dyan. Tapos pumunta na rin nga pala ako dito sa likod para naman makapitas na rin ako nitong ilang pirasong pechay. Idadagdag ko kasi siya doon sa akin lulutuin na steam. May napitas kasi kahapon na 4 na piraso si pangit na sitaw, kaya naman dinagdagan ko na din ito mga pechay. Sabi rin kasi ni Pangit na mamitas daw ako dyan, kaya naman namitas na rin ako. Pagkapasok ko nga dito sa loob at ayan, pinaghihimay ko na rin nga pala dyan yung mga pechay para naman maibabad ko na rin siya sa may tubig na may asin. At after ko nga dyan at ayan, sinimulan ko na rin nga palang magluto. Nagpainip lang pala ako dyan ng kawali at nilagyan ko na rin nga pala ng mantika. Tapos pinalagyan ko na rin nga pala ng tubig yung kaldero kay Pangit para habang nagpipirito ako ay nag-i-steam na rin. Madali lang kasi itong malutong isda ito, kaya naman pinagsabay ko na rin ang pagluluto dyan. At ito na nga sila, nakasalang na nga pala ako dyan ng isda, tapos ito isasalang ko na din dyan yung sitaw. Inuna ko nga lutuin itong sitaw kasi nga mas medyo matagal itong lutuin kaysa dun sa pechay. At nung nakaluto na nga ako, hindi ko na napakita dyan, kaya naman ito na lang nung nakain na. Kakain na nga lang kami dyan sa mga oras na yaan. At syempre, ang lagi namin drinks, cranberry, nagtimpla nga pala dyan si Pangit. At after na nga namin kumain, at yung pinagtatakpan ko nga pala niya yung mga pagkain. Tapos si Pangit dyan ay naghuhugas na, kaya naman itong iba dinala ko na rin para mahugasan niya. At habang naghuhugas nga dyan, at yung kinukulit ko siya dyan, tapos lagi siya nakasimangot. Sabi ko sa kanya ay tumingin siya sa taas kasi nga binibidyoan ka siya. Ayun, nakasimangot siya pagtingin niya. At hanggang dito na nga lang. Thank you for watching. Follow, like, and share.